O kayo mga DDS, paano nyo idedepensa ang Vice Presidente doon sa pagbabanta na yon? Sige nga, paano? Or wala din. Sasabihin nyo lang, bayaran si Mark Ramos. Si Mark Ramos ay demonyo or whatever. Ganun lang. Yung malalayong sagot, mahilig po sa ganyan, yung mga DDS. Tsaka yung style nila, ha? Yung kahit naman po hindi nila naintindihan. Kunyari, nagsasalita si Melvin Matibag, hindi naintindihan yung sinasabi. Ang ibabasag trip nila doon, sasabihin nila, wala namang ganito. Wala namang ganito. Sabi ni Glenor, tanong ko sa iyo, sino ba unang nagbanta? Di si Sara Duterte. Oh, yan, diretsa kong nasasabi. Bakit ko po diretsong nasasabi na sino ang unang nagbanta at diretso ko sinasabing si Sara Duterte? Kasi may video tayong nakita, napanood, na pagbabanta ni Sara Duterte. Ngayon, sino ang unang nagbanta para sa inyong mga DDS? Sagutin nyo nga. Oh, nasaan na? Yan yung sinasabi ko po sa inyo. Pag tatanungin mo na yung mga DDS, yan na isasagot sa inyo. Bobo mo, boss. No? Pero sige nga, pakitaan nyo kami ng pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte. Nasaan ang ebidensya? May ipapakita ba kayo? Yung sinasabing Operation Romanov, na ang ending kay Basti pa? Ang ending? O, di ho ba? Wala. Sinasabi, oy, kasi naman po, kaya nagbanta ang Vice Presidente kasi ganito, pinagbabantaan ang kanyang buhay. Uy, nandiyan ka pala, Ma'am Meng Gigi. O, shoutout sa'yo. Di ba? Kaya naman pinagbantaan ng Vice Presidente ang Pangulo kasi pinagbantaan siya. Saan iyon? Narinig na lang namin yun nung wala nang maipaliwanag ang Vice Presidente. Di ba? Wala. Narinig na lang namin yung imbento na yun nung hindi na sila makapagpaliwanag. Ganyan. Yan sinasabi ko sa inyo, ganyan yung mga DDS. Kapag binalikan mo ng tanong, sumagot ka, binalikan mo ng tanong, sasabihin na sa iyo, pagka hindi nila masagot, bobo mo, bayaran ka kasi. No? Ganyan na lang po, mga kababayan. At diyan nahuhuli yung mga kabubuhan nila. Sana hindi manahin ng mga anak nila yung kabubuhan nila. We want to state that for the record, Your Honor. Witness will not argue with the counsel. I'm sorry, Your Honor. Kindly move on, Yes, sir. counsel for the respondent. So ayan, Sir Sunny Reyes, sabi, kasunod niyan, bangag bayaran, same old. Oo, di ba? Ganyan naman po sila. O, eto pa. Sasabihin pa, mga DDS, mahina si Matibag. Pag tinanong mo kung bakit mahina, mga kababayan, wala na, hindi na sasagot. Hindi na magpaparamdam. Di ba? Sabi ni Jenny, parang DDS lang din yan. Pag sinasabihan ka ng bobo, pero yung sintomas nakikita sa kanila. Totoo. O, eto pa. Nasaan na ba tayo? Dito, hindi na ito You're getting at, but kindly move on toward your point. Witness may answer. Ang obserbasyon po namin dito, hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay ini-allusion ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay dun po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Bakit umabot sa punto si Matibag na gano'n? Ako po kasi napapansin ko na din po mga kababayan, kada press conference ng Vice Presidente, mga bossing, oy nawala na, bakit hindi na sumagot? Tinatanong ko lang naman si yung DDS na kung nasaan yung ebidensya na may nagbanta sa buhay ni Vice Presidente. Hindi na sumagot. Bakit po umabot sa punto si Melvin Matibag ng ganito po mga kababayan? Kasi bawat press conference, no? Laging merong sinasabi na kung maalala nyo yung pugot ulo. May humihingi daw ng relos. Mamita Star Talk, may humihingi ng relos, kaya lang hindi binigay ng presidente yung relos, kaya gusto daw putulin o pugutin ang ulo ng presidente. Mga kababayan, indirectang sinabing papatayin ko si Marcos, pero
kung ano po yung pagkakaintindi natin doon sa mga sinabi niya pagpugot ng ulo, pag pinutulan mo ng ulo, patay yan. Oh, di po ba? Si Baste Duterte, hindi ko lang ho alam kung anong ulo ang gusto ni Baste Duterte. Nung habang sinasabi niya, nakaganon siya sa mikropono, ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan natin. Hindi ko po alam kung ulo po ba sa taas o ulo sa baba. Ano po? Si Baste, nasasabihan Barbie ho, mga bossing di ba? Simula nung hamon-hamon kay General Torres, tapos hindi naman po ano. So, sila ho lahat, mga kababayan, iisa yung ibinubuka nung kanilang bibig at iisa po ang ipinaparating. Ang pagbawi sa buhay ng ating presidente po, mga kababayan. Kaya, sabi ko sa inyo, kaya umabot sa punto yung kanilang sinasabi ng NBI na ganito, na kumbaga plano na talaga, dahil doon sa mga series nung kanilang mga pagpapapreskon, na iisa ang sinasabi, bawian ng buhay ang ating Pangulo. Kanina, Mr. Witness, Di ba? Basa tayo ng comment dyan sa ano. Sabi ni Mene, ganito depensa ni Sara. Kapag kinakasuhan ka na may 2 billion ka sa bangko, akusaan mo mga kalaban mo na nagnakaw ng bilyon-bilyon. Ngayon, makondisyon na mga tao, iwas evil ka, na less evil ka. Ay, oo. Tsaka yan yung sinasabi ng mga DDS, di ba? Yan yung sinasabi ng mga DDS. Yung sa confidential funds, ito, billion-billion lang. Yung Spanish bread, shoutout sa'yo. Ito, billion-billion lang kay Sara Duterte. Million-million lang yung kay Sara Duterte. 120, magkano yan? Mag 120 plus million. Yung doon sa billion-billion, hindi yung tinitingnan. Paano naman yung sinasabi nilang billion-billion, hanggang ngayon, wala silang mailabas na ebidensya. Kaya, syempre, dito muna, nakapokus, nakatutok doon sa merong mga nakalatag na ebidensya. Kagaya nung mga sa confidential funds. O, biruin mo, yung mga yon hindi maipaliwanag, yung mga Mary Grace Piatos, etc. Di ba, mga bossing? Yung mga Kokoy Bilyamin, hindi mga maipaliwanag ko. Di ba? So, lagi nilang katwiran, yung kay Sara Duterte, million-million lang. Pero yung doon sa mga bilyon-bilyon, hindi nyo dinidiscuss. Pakita yung ebidensya, lagyan ng ebidensya, magpakita ng patunay doon sa bilyon-bilyon. Panigurado ko, maano din yan, matatalakay din po yan, no? Pero hindi naman po ibig sabihin na dahil milyon lang po yung kay Sara Duterte, hindi na dapat hindi na dapat dinidiscuss o pinag-uusapan o ipapa-impeach si Sara. Pag nanakaw pa din po yun, pag napatunayan po, mga kababayan. Anyway, kailangan ko na po magpaalam, mga bossing. 1 oras na din po tayo na nandyan. 700 viewers, maraming salamat. Magpapaalam na ako kasi kailangan na namin umalis po. Maraming salamat, Lisa Eunice, Spanish Bread, Professor Moya, buong Cereza Force family, Lolo Yul ng Miami at na Ma'am Neng Gigi, Sunny Reyes, Mene, sino pa ba nandyan? BG Badjola, maraming salamat sa lahat. Sir Chris Angel at Ma'am Chris Rose.